So, ang mundo daw po natin ngayon, mga sangkay, ayon po sa international, ay naninilikado. At isa sa tanong, mga sangkay, dahil may climate change po tayo ngayon, ano ang mangyayari sa ating mundo? Iinit pa nga ba ito hanggang sa 2030? At alam nyo ba guys, na kapag mainit po ang temperatura ng ating planeta, delikado po ang mundo natin sa mga disaster. Pag-usapan po natin ito ngayon, mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe dito sa Sangkay World Talks, guys, dito lamang po tayo nag-upload ng mga pandaigdigang balita. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito po yung pag-usapan po natin. Kasi ito yung katanungan na gusto kong i-topic talaga to. Mas iinit pa ang mundo bago mag-2030. Ano ang sinasabi ng bagong climate forecast? Kasi para po sa inyong kaalaman, ayon nga po sa pag-aaral ng mga scientist, by 2030, kung hindi na po maiibsan itong epekto ng climate change, mas magiging delikado na po ang kalagayan ng ating planeta. Ganito raw ang inaasahang magiging temperatura ng mundo ngayong 2026. Mas mapula, mas mainit kumpara sa naitalang global temperature mula 1991 hanggang 2020. Record-breaking na init, posibleng maramdaman daw bago mag-2030. Sa nakalipas na 11 taon mula 2015 hanggang 2025, naitala ang pinakamatataas na temperatura sa mundo. At sa susunod na 5 taon hanggang 2030, inaasahang mas titindi pa raw ito. Mas Grabe. iinit pa nga ba ang mundo bago mag-2030? Ano ang sinasabi ng bagong climate forecast tungkol dito? Pakinggan po natin to guys kasi mahalagang impormasyon to. Kasi tingnan nyo po yung nangyayari ngayon sa ating mundo. Ang lala na po, di ba? Ayon sa Global Annual to Decade Update na inilabas ng World Meteorological Organization o WMO, nasa 86% ang tsansang malagpasan bago sumapit ang 2030, ang pinakamainit na panahong naitala noong 2024. 91% naman daw ang tsansang lumagpas ang global average temperature sa warming threshold ng isang beses o higit pa bago mag-2030. Ano ba ang ibig sabihin nito? Yung 1.5 degrees warming threshold, yun yung sinasabi according sa actual text ng Paris Agreement. Na sinasabi na ang global surface mean temperature ng daigdig hindi dapat daw lalagpas sa 1.5 degrees. Siya ay yung threshold na kung saan hindi tayo daw higit pa sa tinatawag natin na limit na magti-trigger ng what is called as a runaway climate change. Ang runaway climate change ay ang punto kung saan posibleng hindi na makahabol ang human civilization sa mga pagbabagong dulot ng climate change. Kapag nagtuloy-tuloy ang paglagpas sa 1.5 degrees na warming threshold, maaari itong magdulot ng domino effect sa iba't ibang aspeto ng kalikasan at makasira sa balanse ng buhay at kapaligiran. So yun tinutukoy ko mga sangkay kung bakit delikado ito. Actually, yung China po ngayon, para lamang po makatulong sila dito sa problema natin sa ating mundo when it comes to climate change, nag-ano na din po sila mga sangkay. Gumawa po sila ng mga batas na tutulong sa ating sa kalikasan, no? Sa ating kalikasan na mas ma-improve pa po, no? At hindi po tuluyan tayo humantong sa pagkasira. Kaya ngayon sa kanila, more on electric vehicles na po yung ginagamit. At I think after 10 years, dapat wala na daw pong gumagamit ng yung mga gumagamit ng oil ng mga sasakyan. Yung ecology is actually looking at yung life not from the perspective of single species, but actually from the interaction of a diversity of species occupying the same space. Pag may magalaw ka dun sa balance, yung balance na yun, it would disrupt the whole. So that is the problem dun. We often think about it as a way na masisira yung daigdig. Actually, ang Masisira daw po yung ating planeta. sagot, hindi. Nature will continue. But it will change and it will adapt Correct. according to the Environment. circumstances of its environment. The question there is, will the change in the environment still enable human civilization to coexist with nature? Ang ganda ng tanong mga sangkay kasi ang nature natin
mag-a-adapt lang po yan eh. Yung mundo natin mag-a-adapt sa pagbabago ng mundo eh. Pero ang tanong doon, yung tao ba kayang mag-survive sa pagbabago ng mundo? Nakita rin sa forecast ng WMO na posible pa raw tumindi ang El Nino sa 2027 at 2028 Grabe. batay sa datos na naitala ng Nino 3.4 region. Ang Nino 3.4 region ay isang specific na bahagi ng Pacific Ocean malapit sa equator. Ginagamit na basihan ang temperaturang naitatala mula rito para i-monitor ang mga climate phenomenon gaya ng El Nino at La Nina. Paliwanag ng Climate Organization at 350 Pilipinas, may kaugnayan sa paparating na El Nino ngayong taon ang forecast ng WMO. Likely, mangyayari yan over the end of this year. Yung El Nino event is predicted to develop towards yung end of 2026. At yung expected nito is that it would heavily drive na mas mabilis yung pagtaas ng global temperature kasi siya yung Grabe. biggest. At mas malaki yung phenomena ng El Nino, mas matagal siya maglalas. It Grabe. would probably spill over sa great part of 2027. Oh my goodness. Samantala, ang malamig at nagyayelong Arctic region naman sa bandang hilaga ng mundo, Ito po yung pinaka-aircon ng mundo. Ngayon ito ang nangyayari. hindi rin daw ligtas sa epekto ng global warming. 3.5 times pangaraw na mas mabilis ang pag-init dito kumpara sa ibang mga lugar sa mundo. Inaasang mababawasan din ang lamig sa mga winter season sa Arctic region hanggang 2030 dahil laabot daw sa 2.8 degrees Celsius ang magiging pagtaas ng temperatura doon kumpara sa average records mula 1991 hanggang 2020. Ang Amazon region naman kung saan matatagpuan ang pinakamalaking rainforest sa mundo. Ayan. Kung familiar kayo dyan mga sangkay, way back 2020, pinag-uusapan po natin yan about sa Amazon rainforest na ngayon nagkakaroon po ng pagkasira dulot po ng mga deforestation. Posibleng makaranas ng mas kaunti mga pag-ulan sa mga susunod na taon. Pero mukha mang malayo sa Pilipinas ang Arctic at Amazon region. May epekto pa rin sa bansa ang mga nangyayari dito. Kunwari sa Arctic, what message it sends is that there's an urgent mandate for yung local resilience. Kasi while the Arctic warming happens thousands of miles away, yung resulting na acceleration ng pagkatunaw ng yelo niya contributes to global sea level rise. Since yung Western Pacific, kung saan nandun yung Pilipinas, ay already experiences sea level rise. Ibig sabihin, mas bibilis yung sea level rise. Grabe. Lalo pa sa mga lugar na kung saan marami siyang coastal communities. Ang sea level rise ay isa sa nakababahalang indicator ng climate change, lalo na para sa Pilipinas na napapalibutan ng tubig. Kapag kasi tumataas ang level ng tubig sa dagat, tumataas ang posibilidad na masakop nito ang kasalukuyang lupa malapit dito at malalagay sa panganib ang mga nakatira sa coastal communities. Sa gitna ng mga panganib na dala ng climate change sa susunod na mga taon, ano pa nga ba ang magagawa natin? May magagawa pa nga ba tayo? Yun yung tanong. Yun yung tanong, guys. It is incumbent on us to become resilient. But at the same time, recognize that why we are experiencing the tragic consequences of yung extreme impacts ng climate change is also because merong problems sa systems that perpetuate. And that is also reinforced by the failure of governments to respond sa mandato na dapat paglingkuran nila yung sambayanan. Okay. Ano yan mga sangkay, no? Pinag-uusapan na dito yung kung ano ang ginagawa ng ating world leaders mga sangkay sa ating kalikasan. May iba pa naman mga leader na hindi naniniwala sa climate change. Pero ako mga sangkay, naniniwala ko kasi nakikita po natin yung effect. Yung mga bagyo ngayon, mas malalakas na. Yung pagkasunog ng kagubatan na nakusa nangyayari, tumitindi mga sangkay. So this is very alarming. No? Climate change is happening already, guys. Na ang tanong, may magagawa pa ba tayo? Anong inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.